overcomers in the Bible. Sino pa? Joshua. Joshua. Anong ginawa ni Joshua? Yeah, oo nga pala si Joshua. Sino pa? Siya yung, pumalit kay Moses. Oo. Despite na doubt niya sa sarili niya. Yes. Oo. Sino pa? Jonas. Si Jonah, hindi si Jonas. At least kayo, si Jonah, yes. Oo, si Jonah yung kinain ng pating. Di ba? Jonas. Hindi Ganun Jonah. si God, kahit na unfaithful ka, pagka talagang, yung grace niya, hindi niya pababayaan ang isa niyang anak na mawala o mawala sa kanya. Kaya talagang yung love ni Lord sa atin, pag nakita niyang yung pananampalataya niya sa atin, talagang gagawin niya kayo magiging victorious at overcomer. Sino pa? Anyone? Si David. Yes, si David. Diba? Si David. O, sino pa? Si Ruth, yes. Sino pa? Si Daniel, di ba? Siya yung pinatakot. Oh, pero hindi siya inano ng lions, di ba? Sa lion dance. Si Paul, di ba? Si Paul, despite na, si Paul, di ba? Si Paul, di ba? Siya yung number 1 persecutor noon ng Christian. Oo. But then, tinawag pa rin siya ni Lord, di ba? Kasi nakikita ni Lord si Peter, kahit na dinenay niya si Jesus, di ba? Ginawa pa siya Tatlong beses. first pope, di ba, si Peter? Dahil nakikita niya yung puso ni Peter. And the last one is Jesus. the victors, the great victors and overcomer, di ba? Si Lord, si Jesus, wag natin kalimutan siya yung the victors, the great victors and the overcomers. Kasi dininefeat niya ang di ba, yung si Satan, the power of Satan, the death, he conquered death, sin, and death. Dahil sa kanya, nagkaroon tayo ng kaligtasan ng buong sanlibutan, di ba? Amen. So, ang sabi po sa John 16 verse 33, ang sabi dito is, sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan. Ngunit, tibayin ninyo ang inyong loob na napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, God has promised for us 6 promises truth na tayo magiging victorious sa ating mga hamon sa buhay. Kaya ang ating aaralin po sa hapon ito is winning over life struggle. So, sabi nga sa John 16:33, napagtagumpayan na daw niya. Kaya huwag tayo mag-alala dahil kasama natin siya. So, ito po yung 6 pa lang ang ating aaralin sa hapon ito. The 6 promises truth of God to become a winner and overcomers from life struggle. So, may 6 po. 6 po ito eh. Ito yung number 1 is, saan ang ads po? Yan. Oh, wala. Number 1, God is our triumphant deliverer. Ito yung 6 promises niya. God is our triumphant deliverer. Number 2, the Lord is our strength, ang ating kalakasan. Number 3, God is our eternal source of truth, ang katotohanan. Number 4 is Jesus is our mighty advocate. Number 4, Jesus is our mighty advocate. Jesus is mighty Mighty advocate. advocate. Number 5, God is our stronghold. God is our strength. Yeah.
And number 6 is Jesus is our unshakable hope. Unshakable hope. So, dun tayo sa number 1. Unshakable Jesus. hope. Ano yung asa? Number 3 is God is our eternal source of truth, ang katotohanan. Eternal truth. So, balik tayo sa number 1. So, these are the 6 promises of truth of God to become a winner over life struggles. So, God is our triumphant deliverer. Sa Tagalog is matagumpay na tagapagligtas. Saan? So, when we are battle the flesh, naalala niyo pa ba yung kaaway ng bilang Kristiyano, ang ating mga kaaway? Mga ibang ibang... The flesh, the word. Hindi niya na-remember. So, God is our triumphant deliverer when we battle the flesh. So, flesh is yung laman. Flesh is the sinful nature ng tao po. Parte po na ito, flesh po is part na po ng pagkatao natin. At ito po yung against God. So, ang sinful nature po ng tao is ako. Laging ako. Yun po ang flesh. Flesh is yung isang self-centered, self-seeking, self-righteous. Yung purong ako na lang ba ang inisip. Yun po yung flesh po, yung Laging kaaway ng ikaw tao. ang magaling. At ito po yung part na po ng pagkatao natin that against God. So, paano ba natin mapagtagumpayan itong flesh na ito? So, paano natin pagtagumpayan ang struggle from the flesh is number 1. Ay, bago pa pala, makikita natin ito sa Galatians 5:16. Sabi dito is, 5:16. mabuhay kayo ayon sa spiritual at hindi niyo ito pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman daw. So, kapag kasama po natin ang banal na espiritu, syempre, number 1 is we overcome the flesh. Number 1, paano natin pagtatagumpayan ang struggle natin sa flesh? Number 1 is we overcome the flesh by setting the focus of our heart on loving the one who gave us life. So, kapag naka-focus lamang tayo sa love ni Lord, mapapagtagumpayan natin yung pagiging ako natin. Laging ikaw, ako. Me and myself, lagi. Yun ang number 1 na kaaway po ng sarili natin. Yun ang number 1 na struggle natin every day. Kung ikaw, yung sarili mo. Hindi niyo ba napapansin yan? Yung sarili mo laging, yung gusto, mamaya, meron sa isang laging iniisip mo, ako na lang, ako. Yun. Yun po ang number 1 na kaaway natin. Yun ang number 1 na struggle ng isang tao, yung ako. So, number 1 po na para mapagtagumpayan natin ito, by setting focus, i-focus po natin yung love natin, yung heart natin on loving the one who gave us life. Siyempre, si Lord yun. Dapat si Lord lagi ang number 1. Focus nyo. Huwag yung sa sarili nyo. Number 2 is ask the Lord to give you a love of His Word and for the desire of your heart. So, para hindi lagi yung sarili ninyo ang iniisip. Ang iniisip natin, yung hingi tayo ng Word ni Lord, ng grace ni Lord na laging mag-focus tayo sa Kanya para hindi lagi yung iniisip natin yung sarili natin. Kasi lagi natin yung iniisip yung sarili natin hindi si Lord minsan, diba? Sorry, ano number 2 po? Number 2 is ask the Lord to give you a love of His Word. Yung salita niya. Give a love of Focus tayo sa love niya, sa word niya,
para ma-overcome natin yung struggle natin about flesh. Number 3 is by praying. So, napakahalaga na tayo po'y manalangin kay Lord, kay Jesus, to open our spiritual eyes so that we will always see His goodness. Yung kabutihan ni Lord, lagi yung nakikita natin, hindi yung sarili natin. Amen? So, ayan. So, ang tatlong gagawin para mapagtagumpayan natin ang struggle natin sa flesh is by setting our focus. Our heart to the one who gives us life. Amen. Number 2, Ask the Lord to give you the love of His Word. Yes. Number 3, by praying. By praying. Yes. By praying to Jesus to open our spiritual eye so that we will see always His goodness to others. Hindi lang puro yung sarili mo na lang ang nakikita mo. Amen? Amen. So, lagi natin tingin ang the fruit of the Holy Spirit na manahan siya para nandun lagi yung kabutihan sa puso natin. Hindi lagi yung tayo na lang, yung sarili natin ang nakikita natin. Number 2, the Lord is our strength. Siya po yung lakas at kalakasan natin against temptation. So, pag nag-struggle tayo ng temptation, so alam natin kung ano yung temptation, di ba? Napag-aralan na natin ito. Temptation is from Satan. Satan is the father of all lies. Temptation is not a sin. Hindi po kasalanan ng temptation. But, pag nag-give in po tayo sa temptation, sa tukso, magiging kasalanan po ang temptation. Kaya, instead na, ano yung kanta, tukso? Layuan mo ako. Oo, wag yung tukso, halika tukso, di ba? Kailangan, oo. Dapat tayo ang lumayo sa tukso para hindi tayo magkasala. Amen? Yes. So, paano natin pagtatagumpayan ang tukso o temptation sa buhay natin? Sabi nga sa 1 Corinthians 10 verse 13, God is faithful and He will not allow believers to be tempted beyond their capacity to endure. Amen? So, when we are tempted, keep the big picture po on your mind. And ask yourself, what are the consequences kapag nag-give in ka dito sa tuksong ito? Yung kung sabihin mo, halimbawa, pag nagalit ka, ano magiging consequence ng galit sa buhay? Yung magiging consequence pag galit mo, di ba? Kasi tukso din yun yung magalit ka. Kaya, Totoo yan, isipin daw Stewart. natin, kapag nag-give in tayo sa tukso, isipin natin kung ano magiging consequence nun. Di ba, Maging alam mo resulta na may nun. sakit ka sa puso, kakain ka pa rin ng matataba. Di ba? O, dapat isipin mo din yung magiging consequence ng pagkain, yung mga pagkain na kinakain mo, di ba? Yung mga bawal. Kaya pag yung natukso daw tayo, isipin natin kung ano ang magiging consequence ng tuksong ito. So, number 2 is